Dimitrios POV. Sakay ng kotse, kagad ako nag-drive patungo sa bahay ng mga magulang ni Julian. Gusto ko lang makasigurado kung nakauwi ba ng ligtas ang asawa ko. Nagtaksi lang ito sa dami ng loko-lokong tao ngayon. Sa mundo, mas mabuti na din na i-check ko muna kung safe ba siyang nakauwi ng bahay. Saktong approaching ako sa harap ng bahay nila at sakto din ang pagbaba ni Julian ng taxi. Kagad ako nakahinga ng maluwag habang nakatanaw lang sa kanya. Hindi ako pwedeng lumapit lalo na't galit sa akin ang kanyang mga magulang. Tsak na masasakta lang ako kapag ipinilit kung gusto ko. Masyado pang sariwa ang mga nangyari at tanggap ko na galit sa akin ang lahat. Kahit nga ang best friend kong si Clarence, alam kong hanggang langit ang galit niya sa akin. Sa bagay, hindi ko siya masisisi. Pamangkin niya si Julian at nangako ako sa kanya na mamahalin ko ito buong puso. Hindi ko natupad kaya expected na kamumuhian niya din ako. Malungkot ako nakatanaw kay Julian hanggang sa nakapasok ito sa loob ng gate. Gusto ko din sanang makita ang anak namin pero alam ko mas lalo itong magagalit kapag malaman nito ang presensya ko dito sa labas. Ayos na din, ang importante lang naman sa akin. Masiguro ko naligtas siyang nakauwi dito sa bahay. Masaya na rin ako kahit papaano. Nailayo ko siya kahit saglit lang sa John Remendiola na yon. Masakit mang isipin pero alam ko may gusto sa kanyang lalaking yon. Base na rin sa mga titig niya kay Julian kanina. Aasahan na talagang lalo ako magiging praning sa susunod na araw. Sa kakaisip kung wala na ba talaga akong halaga sa asawa ko. Kung bakit ba kasi ang tanga-tanga ko, bakit ba nagawa ko siyang lokohin? Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ko bago ako nag-drive, pauwi ng bahay. Sa bahay kung saan ko siya tinira noon. Nitong mga nakarang araw, doon ako naglalagi imbis na sa bahay na binili ko para kay Karil. Yes, si Karil. Akala ko siya talaga ang babaeng para sa akin. Kaya ako nagloko dahil akala ko mahal ko pa rin siya. Pero nagkamali ako. Sobrang mali ang ginawa kong panloloko kay Julian. Walang kapatawaran yun at habang buhay kong pagdudusahan yun. Kung hindi ko lang sana nabuntis si Karil, baka hiniwalayan ko na din ito eh. Kaya lang magkakaanak na rin ako sa kanya at hindi ako ganun kasamang tao para pabayaan siya. Marami ding mga masasayang alaala na nangyari sa aming dalawa at mahirap para sa akin na talikuran yon. Pagkadating ng bahay, dediretso na sana ako sa kwarto namin ni Julian para sana magmukmuk kaya lang bigla akong hinarang ng isa sa mga kasambahay ko't sinabi nito na may naghihintay daw sa akin sa living area. Wala akong inaasahan na kung sinong bisita kaya kagad ako naglakad papunta doon at nagulat pa ako dahil kagad ko naabutan ng isang tao na hindi ko inaasahang bibisitahin ako. Walang iba kundi ang aking ama na si Randy Dagos na kahit matagal kong hindi nakita, kilalang kilala ko pa rin siya dahil sa kanya ako nanggaling. What do you want? Walang gana kong tanong sa kanya. Mula sa pagkakaupoy kaagad itong tumayo at lumapit sa akin. Isang mahigpit na yakap ang kasunod kong naramdaman mula sa kanya. Dimitrio, kamusta ka na anak? Sa tagal ng panahong hindi tayo nakita, galit ka pa rin ba sa akin? Hindi mo pa rin ba napapatawad ang daddy mo? Tanong nito, kaagad akong kumawala sa pagkakayakap niya at parang hapong-hapo na napaupo sa sofa. Simula na naghiwalay kay ni Mommy, tinanggap ko na sa sarili ko na mag-isa na lang ako. Malamig kong sagot sa kanya. Kaagad naman sumeryoso mukha nito at naupo sa katapat ng sofa, habang bakas ang pait sa mga mata nito. Kahit papaano, hindi ko na rin naman maiwasang makaramdam ng konsensya. Ngayon ko lang na-realize na tumatanda na pala si Daddy. Maputi ng kanyang buhok at kulubot ang balat. Mukhang malabo na rin ang mga mata dahil sa mataas na grado ng eyeglass na suot nito ngayon. I know, malaking pagkukulang na nagawa ko sa iyo anak. Hindi kita masisisi kung bakit ganyan ngayon ang pakikiharap mo sa akin. Pero maniwala ka man or sa hindi. Ilang beses ako nagtangkang lapitan ka pero ikaw mismo lumalayo sa akin. Yung nangyari sa amin ng mami mo, pareho namin ginusto't hindi namin naisip na ikaw palang mas magiging apektado. Naluluhan itong wika sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Dimitrio, anak ko, matanda ng daddy mo. Hayaan mo makabawi ako sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko sa'yo. Pagpapatuloy na wika nito. Blanco ang mga matang tinitigan ko to habang hinihintay ang mga susunod pa niya sasabihin. Sa kabila ng hiwalayan namin ng mami mo, never ako nagpakasal sa ibang babae. Hindi din ako nagkaanak. Hindi man ako naging ulirang ama sa'yo. Sana'y tanggapin mo ko ano man ang regalo na ibibigay ko sa'yo. Muling wika nito, hindi ko naman maiwasang magtaka sa sinabi niya. Alam mo naman siguro na nasa real estate ako, di ba? Ang negosyong yan ang dahilan kaya nawalan ako ng oras sa mami mo. At dahilan ng paghihiwalay namin.
Masyado kong binuhos ang oras ko sa tinayo kong kumpanya noon at kasabay ng pag-angat ko sa mundo ng pagninegosyo ang pagkasira ng pamilya natin. Demetrio, matanda na ako. Ikaw lang ang nag-iisa kong anak at gusto kong iwan sa iyo lahat ng mga pinaghirapan ko. Madamdaming wika nito sa akin. Hindi ko naman maiwasang magulat. Ikaw lang ang nag-iisa kong tagapagmana because you are my only child. Whether you agree or not, I will leave all my property and business under your name. Nasa sayo yan kung palalaguin mo o lalo o hahayaan mo bumagsak. Muling wika nito. Para namang naumid ang dila ko dahil sa sinabi niya, bigla ko tuloy na itanong sa sarili ko kung naging perpekto din ba akong anak sa kanya o hindi. Kung tutuusin nga, mas matinding ginawa ko sa sarili kong asawa na si Julian kumpara sa ginawa niya kay mommy. Hindi niya niloko si mommy kaya sila naghiwalay. Masyado lang talaga siyang naging obsessed noon sa negosyo niya. Kaya nawalan siya ng time sa amin na siyang naging dahilan kung bakit naghanap ng iba si mommy. Hindi niya kami niloko, hindi niya din ako pinabayaan. Ibinigay niya sa akin lahat ng mga pangangailangan ko. Habang lumalaki ako, nagkaroon ako ng mga negosyo dahil sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng mga effort na ginawa niya, nagawa ko pa rin siyang tikisin. Gayong kahit gaano siya kaabala sa pagpapayaman, naging mabuti din naman siyang ama sa akin. Hindi ko man siya nakakasama pero may mga tao naman siyang binayaran para alagaan ako. Hindi siya naging masamang ama sa akin, hindi din siya naging masamang asawa kay mommy. Mas masahol pa nga ako eh. Mas masahol pang ginawa ko sa sarili kong pamilya, lalo na kay Julian. Sinaktan kong asawa ko kaya kami nagkahiwalay ngayon, kaya ako nagdurusa. Dad, sorry. Mahina akong sambit at hindi ko na mapigilang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Wala nang dahilan pa para maglagay ako ng mataas na harang sa pagitan naming dalawa. Pagbali-balik na rin ko man ang mundo, ama ko pa rin siya at kung tutuusin. Wala siyang ibang ginawa ko hindi ang mahalin ako. Tama ito, sa kabila ng hiwalay nila ni mommy, never ko narinig na nagpakasal ito sa ibang babae. May narinig akong mga naging ka-live-in niya, pero lahat yun hindi nagtagal ang pagsasama nila. Naghiwalay din sila siguro dahil nga sa pagiging abala nito ang lahat ng mga pinaghirapan at sakripisyong ginawa niya noon. Gusto niya pa rin iwan sa akin sa kabila ng pagiging walang kwenta kong anak sa kanya. Napakasama ko naman pala talagang anak sa kanya. Lahat ng ginawa nito para mabigyan ako ng magandang kinabukasan. Lahat na meron ako ngayon ay galing sa kanya. Kaya siguro nagkanda leche-lecheng buhay ko ngayon dahil sa pagiging makasarili ko. Nakaya kong tikisin ang taong walang ibang ginawa ko hindi mahalin ako. Nagawa akong talikuran ng sarili kong ama dahil sa pagiging makasarili ko. Dad, I'm sorry. Umiiyak kong bigkas kasabay ng pagluhod sa harap niya. Hindi nakaligtas sa paningin kong iilang butil ng luha na biniglang tumulo sa mga mata nito. Son, God, it's okay, it's okay. Hindi mo kailangang lumuhod sa harap ko. Naintindihan kita anak. Wika nito kasabay ng pagdampi ng palad niya sa balikat ko. Kaagad ko naman yung hinahawakan at tinalikan. Para kung batang paslit na umiyak sa harap niya, habang mahigpit ang pagkakahawak sa kamay niya. Pinilit niya naman akong itayo kaya nagpatianod na lang din ako at mahigpit na yumakap sa kanya. Dad, patawad po. Naging suwail akong anak sa inyo. Hindi ko malang naisip na lahat ng mga ginagawa niyo ay para din pala sa akin. Patawad, Daddy. Paulit-ulit kong hingi ng kapatawaran niya. Ilang tapik sa likuran ang naramdaman ko bago ito bumitaw sa pagkakayakap sa akin. It's okay, son. Iniisip ko na lang na hindi ka pa nga siguro nagmamatured. Lahat ng mga ginagawa mo'y never ako nagalit sa'yo. Anak kita. Karugtong ka na ng puso ko. Mahal kita at malaking bagay na sa akin ang marinig ang tinatawag mo kong daddy. Nakangiti nitong wika. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko sa sarili ko na hindi pala ako nag-iisa. Na may nagmamahal pala sa akin. May ama ako na masasandalan ko sa lahat ng oras. Thank you, Dad. Promise, babawi po ako sa inyo. Sagot ko naman. Kagad ko namang narinig ang masayang pagtawa nito. Bawing-bawi ka na anak. Masaya na ako nakasama kita ngayon. Masaya na ako na hindi ka nagalit sa akin. Walang ibang importante sa buhay ko maliban sa negosyong pinaghirapan kong itayo. Kung hindi ikaw lang. Ikaw lang ang nag-iisa kong anak. Sagot nito. Hindi ko naman maiwasang mapangiti kasabay ng pagpahid ng luha sa aking mga mata. Ang sarap pala sa ganitong pakiramdam. Ang sarap pala kapag hindi mo hahayaang magalit sa taong naging dahilan, kaya nandito ako ngayon sa mundo. Sa kabila ng sama ng loob na nararanasan ko ngayon, masasabi kong maswerte pa rin ako dahil may isang ama palang handa akong damayan. Dad, maraming bakanting kwarto dito sa bahay. Medyo gabi na po.
Pwede kayong magstay dito hanggat gusto nyo. Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap kanina at pagkakapatawaran, kaagad ako nagpahanda ng dinner sa aking cook. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, muli ko nakasabay sa pagkain ng aking ama. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ko. Mas masarap pala talaga ang magpatawad at kalimutan ng sama ng loob na nangyari sa aming nakaraan. Hindi pa rin ba kayo nagbabati ng asawa mo? Huwag kayong gumaya sa amin ng mami mo. Hanggat kaya pa, ayusin mong pamilya mo. Maya-may muling wika ni Daddy. Natigilan naman ako't muling bumaha ang lungkot na nararamdaman ng puso ko nang maalala ko si Julian at ang anak namin. Dad, kasalanan ko kung bakit niya ako iniwan. Niloko ko siya, sinaktan ko siya kaya naman hanggang langit ang galit niya. Ngayon sa akin, malungkot kong sagot, natigilan naman si Daddy at seryoso akong tinitigan. Apo ni Malik Velasco na pangasawa mo, hindi ba? Tanong nito. Kaagad naman akong tumangot, hindi maiwasang magtaka na nang mapansin kong pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito. Bakit po? Kilala niyo po ba personally si Mr. Malik Velasco? Nagtataka kong tanong. Kung tutuusin, ngayon ko lang din napansin na halos kasing edad lang pala ni Daddy, ang ama ng best friend ko si Clarence. Late na nag-asawa si Daddy kaya hindi na din ako nagtataka. Kung hindi na ako nasundan pa kahit na kabi-kabila ang babae ang pinatulan nito pagkatapos ng hiwalayan nila ni Mommy. Gayunpaman, kahit na halos kasing edad lang ni Daddy si Mr. Malik Velasco, hindi hamak na mas batang tignan si Mr. Malik. Siguro dahil tumanda siyang may masaya at kompletong pamilya, unlike kay Daddy na tumandang mag-isa at walang pamilyang nag-aalaga sa kanya. Yes, best friend ko siya noong kabataan namin. 4 kami magkakaibigan, si Jo Marie, Malik, Carlo at ako. Kaya lang nagumpisang mawala ang communication namin sa isa't isa nung nag-migrate ako sa US at nung bumalik naman ako, naging abala na ako sa negosyo ko. Nakangiti nitong sagot pero nang pagmasdan kong kanyang mga mata, nababakas kong labis na lungkot. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng awa sa kanya. Ngayon ko lang na-realize na ayaw kong tumanda na kagaya niya na nag-iisa. Kailangan talaga akong gumawa ng hakbang para mapatawad ni Julian. Sure naman ako sa sarili ko na siya ang babaeng mahal ko, na siya lang ang gusto kong makasama habang buhay. Hindi naman sila lumipat ng bahay, Dad. Nasa mansyon pa rin sila nakatira kaya pwede kang dumalaw doon. Nakangiti kong sagot. Yan din ang bala kong gawin. Huwag kang mag-alala anak. Gagawa ko ng paraan para muling bumalik sa iyong mag-ina mo. Basta ipangako mo lang sa akin. Huwag mo nang ulitin lahat ng pagkakamaling nagawa mo sa kanya. Ayusin mo tungkol sa babaeng nag-involve sa'yo. Dahil ayaw ko magaya ka sa akin. Hangad ko para sa'yo magkaroon ka ng masaya at kompletong pamilya. Mahabang wika nito. Para namang may kung anong bagay ang biglang humaplo sa puso ko dahil sa sinabi niya. Promise Dad, aayusin ko lahat at ipapakilala kita sa apo mo, sagot ko. Pagkatapos kumain ng dinner, kaagad kong inihatid si Daddy sa kwarto kung saan pwede siyang magstay hanggat gusto niya. Ngayon napatawad ko na siya, gagawin ko lahat para mabawi ang mga araw na hindi ko siya kasama. Nasa dapit hapon na siya ng kanyang buhay, kaya ito na rin ang chance ko para iparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin, kung gaano ko siya kamahal. Naligo muna ako at nagsuot ng boxer short bago nahiga sa kama. Gusto ko na munang ipahinga ang puso't isipan ko ngayong gabi para makapag-isip ako ng maayos kung ano ba talagang hakbang ang pwede kong gawin para muling mapaamo si Julian. Paidlip na ako nang marinig ko ang biglang pagring ng aking cellphone. Nagtataka akong inabot ang cellphone ko sa nightstand at tinignan kung sinong tumatawag at kaagad na nagsalubong ang aking kilay ng pangalan ni Karilang nakarehistro sa screen. Naiinis akong bumangon. What? Pangil kong sagot. Hikbi ang sinagot nito sa akin kaya hindi ko maiwasang mapasabunot sa aking buhok. Karil, pagod ako. Pas na muna sa mga drama mo, pwede ba? Galit kong usig sa kanya. Lalo namang lumakas ang paghikbi nito na lalo ko ikinairita. Demetrio, nasaan ka? Kanina pa kita hinihintay. Umiyak na sagot nito. Kaagad ko namang naikuyom ang aking kamao bago to sinagot. Huwag mo na akong hintayin na umuwi. Matulog ka na. Walang buhay kong sagot sa kanya. Pero hindi ako makatulog hanggat wala ka sa tabi ko. Luke, masama ang pakaramdam ko at nakakaramdam na rin ako ng kirot sa aking tiyan. Pwede bang umuwi ka na muna dito? Please, Demetrio, natatakot ako. Baka kung mapaano ang baby natin kung hindi ka umuwi ngayon. Umiiyak na bigkas nito. Karil, stop it. Huwag mo nang idahilan pa sa akin ang pinagbubuntis mo para masunod lang ang gusto mo. Uuwi ako dyan kung gusto ko at huwag mo kong pilitin. Galit kong angil sa kanya kasabay na pagka-disconnect ko sa tawag.
Ilang beses pang nagring ang aking cellphone pero hindi ko na sinagot pagkus. Tuluyan ko ng in-off yun at muling bumalik sa pagtulog. Muli ako nagising sa mahinang katok sa pintuan ng aking kwarto. Naiinis akong bumangon habang wala sa sariling sinulyapan ng orasan na nasa nightstand. Halos 6:00 pa lang ng umaga at first time sa buhay ko na may nang istorbo sa aking pagtulog. Simula nung naghiwalay kami ni Julian. Who is this shit? Nainis kong tanong habang hinagilap ng tingin ng aking t-shirt at short para isuot bago pagbuksan kung sino man ang kumakatok. Demetrio, please open the door. Narinig kong sagot ng boses babae sa may pintuan. Kaagad na napakunot ang noo ko at nagmamadaling naglakad patungong pintuan. Pagkatapos kong maisuot ang aking damit. Pagkabukas ko ng pintuan ng kwarto, kaagad na tumambad sa paningin ko mukha ni Karil. Malandito nakangiti sa harap ko. Demetrio babe, bakit hindi ka umuwi kagabi sa bahay? Don't tell me na naalala mo pa rin ang ex-wife mo, kay dita ka umuwi. Kaagad na tanong nito. Akmang idadantay nitong kanyang palad sa dibdib ko kaya kaagad ko itong hinawakan sa braso. Napansin ko pang pagkatigagal sa mukha nito at maang na napatitig sa akin. What are you doing here? Sinong may sabi sa'yo na pwede kang pumunta dito? Galit kong tanong sa kanya habang halos pilipitin ko ng mga braso nito dahil sa matinding galit. Kung saan pinilit ko magpalapad ng papel kay Julian para sana muli na siyang bumalik sa akin. Saka naman pumunta sa bahay na to si Karil. Paano na lang kapag nalaman to ni Julian? Baka lalo niya akong iwasan. Demetrio, ano ba? Nasasaktan ako. Halos mangiyak-ngiyak na wika nito sa akin. Halos pilipitin ko ang braso nito dahil sa matinding inis na nararamdaman ko. Umalis ka dito. Hindi mo ba naiintindihan kagabi ang sinabi kong pupuntahan kita ng bahay kapag gusto ko? Halos pasigaw kong tanong sa kanya. Kita kong pagkatigagal sa mukha nito habang nakatitig sa akin. Ang ilang buti ng luhang napansin kong unti-unting pumapatak sa kanyang mga mata ay lalo pang nadagdagan. Lalo naman ako nakaramdam ng iritasyon. Demetrio naman, don't do this to me. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Nakalimutan mo na bang buntis ako at hindi ako pwedeng ma-stress? Napilitan lang naman akong pumunta dito dahil masyado kitang na-miss. Hindi na ako sanay na wala ka sa tabi ko. Patuloy ito sa pag-iyak habang sinasabi ang katagang iyon. Parang gusto ko namang iuntog ang sarili ko sa pader para matapos na itong konsumisyon na nararanasan ko ngayon. Hindi ko na kayang ganitong buhay, masyado na nakaka-stress. Wala akong ibang gusto ngayon kung hindi ang bumalik sa akin si Julian. Pero ano bang pwede kong gawin kay Karil? Nabuntis ko at hindi naman ako ganun kasamang tao para basta na lang itong talikuran. Umalis ka na, uuwi na rin ako ng bahay mamaya. Walang gana akong sagot sa kanya. Kaagad naman itong umiling. No, hindi ako aalis dito hanggat hindi kita kasama. Seryoso nitong sagot. Lalo namang nagpanting ang tenga ko at nang inis na naramdaman ko sa kanya ay napalitan na ng galit. Wala sa sariling hinablot ko to sa braso at halos kalat ka rin ko to. Pababa ng hagdan. Kaagad naman napatili si Karil at pilit na nagpumigla sa pagkakahawa ko. Pero parang bingi na ako. Wala na akong pakialam pa ako nasasaktan man siya. Ang gusto ko lang ay makaalis siya sa bahay namin ni Julian. Demetrio, ano ba? Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Hindi ako aalis sa bahay na to hanggat hindi kita kasama. Galit na sigaw ni Karil kasabay ng pagkagat niya sa kamay ko na nakahawak sa braso niya. Kaya nabitawan ko siya. Shut up, pwede ba? Tumigil ka na Karil? Hindi kita mahal para mag-demand na sobra na pwede kong ibigay sa'yo. Galit kong sigaw sa kanya. Natigilan ito pero bakas ko ng galit sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Hindi mo ako mahal? Bakit? Dahil ba sa walang kwenta mong ex-wife? Na-realize mo na ba na mas mahalaga siya kumpara sa akin? Galit na tanong ito sa akin. Hindi ko napigilan sarili ko. Kaagad na lumapat ang isang palad ko sa pisngi niya. Na siyang dahilan ng pagkawala nito ng balanse at tuloy-tuloy na dumausdos pababa ng hagdan. Gulat naman ako sa nasaksihan. Karil, shit! Nag-alala kong sigaw at mabilis tong dinaluhan. Mabuti na lang at nasa 3 baitang na kami. At hindi gaano kataas kaya alam ko hindi naman ito nasaktan na sobra. Pero paanong baby namin? Tama, buntis ito at baka may masamang nangyari sa anak ko. Ouch! Demetrio! Hayop ka! Galit na sigaw nito sa akin habang hawak niyang kanyang paa. Mukhang napuruhan siya sa bahaging iyon. Hindi ko malaman kung saan siya hahawakan dahil sa matinding pag-aalala ko sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Karil, sandali. Dadalhin kita sa ospital. Relax ka lang at baka mapaanong baby natin. Nag-aalala kong wikat akmang bubuhatin ko na to nang marinig kong boses ni Daddy. Sandali, may personal doctor ako.
Tatawagan ko siya ngayon din para matignan ang bisita mo. Huwag mong buhatin at baka mas lalong makasama sa kanya. Wika nito. Wala sa sariling nabitawan ko si Karil. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Wala akong pakialam sa babaeng ito pero mas may pakialam ako sa baby namin. Dad, nagdadalang tao siya. Baka mapano apo niyo, sagot ko. Kagad ko namang napansin ang pagkunot ng noo ni Daddy. Mataman itong tinitigan si Karil bago umiling. Nagdadalang tao? Delikado nga sa kanya nangyari kanina. Ilang buwan na bang tiyan niya? Tanong nito. 7 months. 7 months na po. Nag-aalala kong sagot. Kagad ko napansin ang pag-upo ni Daddy at mga hawakan itong tiyan ni Karil. Pero kagad tong pumiksi. What are you doing? Demetrio, sawayin mo nga matandang yan. Galit na sigaw ni Karil. Kung titingnan ng maigi, maliban sa dinadaing nito sa sakit ng paa, wala na akong napapansin na kakaiba sa kanya. Hindi man lang ito nagreklamo na masakit ang tiyan niya. Malakas ang pagkakabagsak niya kanina pero bakit parang ayos lang naman siya? Bakit kaya tila walang epekto sa pinagbubuntis ni Karil ang pagkakahulog nito sa hagdan? May tinatago kayang lihim ang dalaga na maaaring mabulgar na? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.